Sa ating panayam po ngayong umaga mga ka-RSP, tatalakayin po natin ang isang mahalagang usapin kaugnay ng kasal at ang pamilya, ang paggamit po ng apelyido ng asawa. Madalas na usapin ito sa ating lipunan at marami ang may iba't ibang opinyon tungkol po dito. Kaya naman sagutin natin ang ilang katanungan tungkol sa usapin ito kasama po ang ating eksperto na si Attorney Alice Vidal, isang legal practitioner. Attorney Alice, nice to see you again. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Diane, at happy birthday. Oh, thank you. Thank you po, Attorney Alice. Eto, Attorney Alice, una sa lahat, obligado ba o kinakailangan bang gamitin ng isang kasal na babae yung apelyido ng kanyang asawa? Alam mo, ang ating nasa civil code, hindi naman po obligado. May tatlong options po tayo. Unang-una, pwede mong gamitin ang pangalan mo, apelyido ng nanay mo, at apelyido ng asawa mo. So, kung ako ay, kung for example, Alicia Rizos Vidal, yung nanay ko Rizos, tatay ko Rizos, and then Vidal. Pwede rin pong Alicia Vidal, yung sa asawa ko, o pwede mo pong gamitin Mrs. Juan Vidal. Kumbaga, yung pangalan ng asawa mo at apelyido niya, pero may Mrs. Yan po ang tatlong options na nasa civil code. Kunwari ako, Attorney Vidal, kung sakasakaling ako ay magpakasal, pwede kong i-retain yung just Diane Querer. Hindi ko kukunin yung apelyido ng asawa ko. Tama po ba, Attorney? Pwede naman po. Pwede po. Yan ay option mo yan. Na huwag kang magpalit ng iyong maiden name. Attorney, paano po kung ginamit na ng isang babaeng apelyido po ng kanyang asawa sa kanyang mga identification cards at iba pa pong mga dokumento? Maaari po ba niyang gamitin muli yung kanyang maiden name o pangalan po nung kanyang pagkadalaga po, Attorney? Pwede naman yun, Diyan. Pero may mga legal requirements. Kung halimbawa ang asawa mo ay namatay, pwede kang lumipat, magpalit uli sa pagkadalaga mo. Nagpa-anal ka, pwede mong magpalit ka pa uli sa pagkadalaga mo. O kaya nag-divorce ka. Dahil ito ay mga legal documents, kailangan din po ng legal requirements upang bumalik ka. Bakit? Naging dalaga ka ba uli? Kaya kailangan ibalik mo. Yan nga po ang may bago nga pong sinusulong na batas ni Senator Pia Cayetano na pwede kang magpalit. Kasi sa passport law, hindi pwede. At sa mga iba pong mga IDs natin, kapag ginamit mo na ang iyong pangalan ng pagka may asawa ka, dahil nagpalit ka ng civil status from single to married, so dapat kung bakit mo pinapalit sa single uli, bakit mo binabalik, kailangan mo din po ng mga papeles upang patunayan na naging single ka ulit. Okay. Attorney, nausap po ngayon yung live-in partners na mayroon na po silang mga anak at nagsasama nga po sila. Pwede po bang gamitin ng hindi kasal na babaeng apelyido po ng kanyang kinakasama? Dahil po legal po yan. Ngayon, pwede niyang gamitin siguro informally. Pero legally, you cannot use that. Dahil kung ikaw ay kukuha ng passport, hihingan ka rin ng marriage contract kung bakit mo ginagamit ang apelyido na yon. Kasi po sa ating batas kailangan meron kang kaukulang dokumento upang patunayan ang iyong paggamit ng isang apelyido. Okay. Well, kaugnay po ng tanong kanina, Attorney, ay paano naman po yung kanilang mga anak? Paano po ang pangalan po ng kanilang magiging mga anak po? Kapag kasal po, pwede pong isinusunod po yan sa pangalan ng ama, ang apelyido. Ngayon po, kung hindi naman po kasal, meron po tayong bagong batas na Revilla Law na nagsasabi na pwede mong gamitin ang apelyido ng tatay ng bata kung ito ay pumapayag na ipagamit niya. Yan mula nung March 20, 2004, pwede na pong gamitin ng isang bata ang apelyido ng ama kahit hindi kasal, basta po meron siyang authority to use the surname of the father. Pero kasi po kapag hindi kasal, ang ina lamang po ang may parental authority sa bata. Ngunit ang paggamit niya ng apelyido ng ama ay kung pipirma ang ama
sa birth certificate o kaya ay may authority siya na ipagamit ang apelyido po ng ama. Okay. Kunwari po ang isa pong bata mga hanggang college ay ginamit po yung apelyido ng kanyang ina. Pero nung magkalaon po ay na-realize po nila na gusto na pala nilang gamitin ipangalan o apelyido nung sa kanyang ama. Pwede din po ba yun, attorney? At ano po yung prosesong dapat gawin? Pwede, pero pwede naman diyan, pero napakahabang proseso dahil papalitan mo simula sa birth certificate, halimbawa hanggang high school, sa official class records, yung mga cards, yung mga transcript, mahabang proseso ang papapalit, pero pwede naman po. Kasi kung talaga naman pong in-acknowledge huli na at gustong gamitin ng bata, pwede naman po na palitan. Basta po napalitan yung source document like the birth certificate, it follows po, pwede na pong palitan ang mga ibang dokumento na dapat po na masunod sa apelyido ng ama. Kaugnay niyan, Attorney Alice, ano yung pros and cons kapag ang isang anak ay naka-apelyido dun sa kanyang nanay o kaya dun sa kanyang ama? Ano bang mas maganda? Maipa-apelyido dun sa kanyang ama? Kasi po ang bata, automatic, depende po kung legitimate talaga, automatic, nasa apelyido yan ng ama. Dapat ibibigay ng ama ang apelyido sa bata. Ngayon, kung hindi naman, out of wedlock yung bata, hindi pwedeng pakasalang magulang, ay pwede naman pong ipangalan sa ama kung papayag nga, at sa ina dahil maiden name. Ang pros and cons niyan is kung sa inheritance. Kumbaga, kung pinangalan mo, ako ay isang ama, pinangalan ko ang aking illegitimate child sa akin, ibig sabihin kung ako ay namatay, tagapagmana ko yan. Magmamana sa akin yan dahil in-acknowledge ko na anak ko. So, kasama po sa aking mga heirs ang bata. Ngayon, kung sakali namang hindi ko sinama, hindi ko in-acknowledge na anak ko, kung ang ama ay namatay, hindi po niya tagapagmana ang batang iyon dahil hindi niya in-acknowledge ang bata. Pero hindi lamang po naman sa birth certificate maaring mag-acknowledge ang isang ama. Maari din pong may mga picture silang magkakasama, may mga sulat na ikaw ay to my only son. Pwede rin pong patunayan yon na anak niya ang bata, maski po hindi na-acknowledge sa birth certificate at kinamatayan. Okay. Pero mas maganda, Sige po. maganda siguro ay i-acknowledge. Ayun. Alright. Ito naman, balik naman ako doon sa usapin ng apelyido ng mga bagong kasal na babae. Bilang legal practitioner po, attorney, sa inyong opinion, alin po bang mas mabuting option doon sa mga nabanggit niyo po kanina para sa isang kasal na babae? Yung paggamit po ng apelyido ng kanyang asawa o paggamit po ng pangalan ng babae sa pagkadalaga na meron pong hyphenated ng apelyido ng kanyang asawa? Unang-una, personal choice yan. Kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo, yun ang gawin mo. Pero para sa isa, katulad mo, Diane Ferrer, kung ikaw ay mag-aasawa, kilala ka na sa Diane Ferrer. Kaya kailangan hyphenated yan. Or for your professional branding or marketing purposes. Kailangan kilala ka na sa pangalang yun, yun ang gamitin mo. Pero meron namang napakapangit naman ng apelyido sa pagkadalaga, abay, chance mo na yan. Palitan mo na ang apelyido mo at gamitin mo na ang apelyido ng asawa mo at maghanap ka ng guy na magandang apelyido upang mapalitan ang iyong apelyido. Ngayon, wala namang pros and cons yan. It depends kung ano ang nafe-feel mo. Kumbaga, kung gusto mong i-honor yung apelyido pa ng iyong ama, ay gamitin mo ang apelyido ng iyong ama at hyphenated ang apelyido ng iyong asawa. At lalo na upang makilala pa yung pamilya mo, yung na ikaw ay isang kasama sa pamilyang iyon at nasa iyong decision na. Personal decision po yung pangalan eh. Parang hindi mo pwedeng isipin pa kung legal o ano ang legal, kung ano yung decision mo. Pero usually sa panahon ngayon, palaging may hyphenated
ang kanilang mga bagong kinakasal dahil late na nag-aasawa diyan ng mga babae. Kaya kilala na sila sa pangalan na yon. Kaya kung nag-asawa sila, ay dinadagdag na lang nila yung apelyido ng kanilang asawa. Ayun. Uy, marami Yan ang, kaming natutunan na ngayong umaga mula kay Attorney Alice Vidal. Nakaugalian na rin po kasi talaga ng paggamit ng babae ng apelyido ng kanyang asawa pagkatapos makasal. Pero ngayon ay malinaw po na nasa marami na ito ay hindi rin naman isang obligasyon, kundi isang bagay na pwede nyo pong pagdesisyonan. Well, maraming salamat po, Attorney Alice, sa muling pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa usaping legal. Thank you, Attorney, and again, Happy New Year po.